kaparokya, medyo disappointed nga po tayo sa inilabas na TV ratings ng Nielsen Philippines courtesy of Telepinoy. Sa ngayon po mga kaparokya ay sa Telepinoy nga po tayo kumukuha ng update with regard nga po sa TV ratings ng dalawang pananghaliang programa. At batid po natin mga kaparokya na ang ratings ng Eat Bulaga ay steady. At kung minsan pa nga po ay mababa or bumababa nga po ang ratings na nakukuha nito. While ang It's Showtime mga kaparokya, even without Vice Ganda ay pataas po ng pataas ang ratings na nakukuha or inilalabas ng Nielsen Philippines. Though naniniwala ako na patas ang Nielsen Philippines or sabihin po natin most trusted TV ratings provider ang nasabing ahensya, subalit nitong mga nagdaang episode ay hindi mo man lang makita na umabot kahit man lang po 3.1% or more than 3% ang ratings ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Samantalang ang It's Showtime mga kaparokya ay merong movement na nangyayari. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw mga kaparokya. Pero bago natin talakayan yan, ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, ini-invite ko po kayo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin po nang sa gayon ay mas ma-recognize po tayo ni YouTube. At para mas marami pa pong makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Ngayon pa lang mga kaparokya, nagpapasalamat po ako sa inyo ng sobra-sobra. Kayo po ang inspirasyon ko kung kaya't patuloy po tayo gumagawa ng video with regard nga po kay Mayor Vico Sotto at sa online viewership ng dalawang pananghaliang programa. So by the way, umpisahan po muna natin sa congratulatory ang ating pag-uusapan. So kinocongratulate nga po natin si Ruel Carino, ang clone ni Matt Monroe, sapagkat may panibago nga po itong na-invest or may bago siyang investment at ito nga po ay sasakyan. So sa ngayon po ay hindi na po magkukommute si Ruel Carino sapagkat nakapag-provide na mga po ito ng sarili niyang sasakyan. Yan po ay nakuha niya sa sipag at tiyaga na tulong sa kanya ng Eat Bulaga. So congratulate natin si Ruel Carino, and of course congratulate din po natin si Vice Ganda sapagkat na-nominee nga po ang kanyang mga pelikula tulad ng And the Breadwinner Is at Call Me Mother sa Philippine-Japan Film Festival 2026. Ito po ang dahilan kung bakit pagpasanggang ngayon ay hindi po natin napapanood or nasisilayan sa pananghaliang programa ng Madlang People ang main host na si Vice Ganda. So yun nga po mga kaparokya, nitong nakalipas na episode ay tila steady nga po ang ratings ng Eat Bulaga. Kung minsan pa nga po mga kaparokya ay bumababa pa nga po ang ratings na nakukuha nito, while ang It's Showtime, even without Vice Ganda, yung ratings nito ay pataas nga po ng pataas. But no offense kay Vice Ganda mga kaparokya, the ratings that they got this first few episodes mga kaparokya, it shows that they can compete without their main host na si Vice Ganda. Kasi mga kaparokya, I noticed yung ratings ng It's Showtime ay meron pong movement, while ang Eat Bulaga po ay wala pong movement. Steady nga po ang ratings na nakukuha ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Nitong mga nagdaang episode ay sabihin po natin na meron nga pong mahigit 4% ang ratings ng It's Showtime, at nitong mga nagdaang araw ay more than 5% na nga po ang ratings ng pananghaliang programa ng mga Madlang People. Habang ang Eat Bulaga mga kaparokya ay hindi po man lang umaabot kahit more than 3%. Only 3% lamang po mga kaparokya ang nagiging TV ratings ng Eat Bulaga. So meron po ba talagang ratings na ginagawa ang Nielsen Philippines, or ito po'y gawa-gawa lamang sapagkat para sabihin na meron niya pong
nagbibigay or nagpo-provide ng TV ratings ng mga programa dito sa bansa, partikular nga po sa noontime program. Kung sa iba mga kaparokya, ang ratings para sa kanila ay hindi na po nagmamatter, pero para sa akin, relevant po ang TV ratings, lalong-lalo na po sa mga advertisers. So makikita po natin mga kaparokya, nitong nagdaang March 11, araw po yun ng Miyerkules, ang It Showtime po may 5.7% while ang It Bulaga ay 3%. Noong March 13, Friday, It Showtime got 5.2% while It Bulaga is still 3%. Noong March 17, araw po ng Martes, ito po ay pre-recorded na episode ng It Bulaga. Ang It Showtime ay may 5.6% habang ang It Bulaga ay may 3%. So, sa tatlong episode na ibinahagi ng Nielsen Philippines ay hindi po nagbago ang ratings ng pananghaliang programa ng Iconic Trio, habang ang It Showtime even without Vice Ganda ay tumataas nga po ang TV ratings nila. Gumagawa po ba talaga ng ratings ang Nielsen Philippines at sino-sino po ba ang mga respondent nito? Sapagkat wala po tayong nakikitang pwedeng pagbasehan ng kanilang kinokonduct na TV ratings. So dito po ba sa Quezon City ay nagkakonduct din po sila ng TV ratings? Saan po ba sila nagkakonduct or gumagawa ng ratings? Sapagkat 3% hindi na po masama yan para sa It Bulaga, pero ang nakakalungkot lang dito ay steady ang kanilang TV ratings. Hindi naman po ganyan ang ratings na nakukuha ng It Bulaga noon. At wala naman pong nabago sapagkat simula't simula ay meron naman pong social media. Dati, maabot pa nga po ng 4% ang ratings ng It Bulaga. Ngayon ay parang hirap na hirap pa nga po ang It Bulaga na umabot ng 3.1%. So, may manipulation po bang nangyayari dito? Pinupolitika ang It Bulaga nang sa gayon ay magkaroon ng mind conditioning ang mga tao at para ang mga advertisers at sponsors ay umalis sa mababa ang TV ratings. Alam naman po natin mga kaparokya na kapag kinumbine ang mga ratings ng It Showtime ay hamak na mas mataas nga po ang TV5 kesa sa GMA Network na pinakamalawak na TV stations dito sa ating bansa. Pero mga kaparokya, yung TV5 before ay more than 3% nga po ang ratings na nakukuha. Ngayon mga kaparokya, parang wala pong movement eh. Steady yung kanilang ratings. Kahit nitong mga nagdaang TV ratings ay mas mababa pa nga po sa 3% ang nakukuha nila. So medyo nagtataka, nagtatanong at at the same time ay medyo disappointed nga po tayo sa lumalabas na TV ratings. Nakapagtaka lang mga kaparokya kung papansinin nyo sa aking palagay, kapag wala si Vice Ganda parang wala nga pong saya at parang ang lungkot ng It Showtime. Aaminin ko, kapag nandyan si Vice Ganda, ay kwela nga po ang episode ng It Showtime. Pero nitong past few episode, wala nga po si Vice Ganda, subalit mataas po ang ratings na nakukuha nila. Kapag nandyan si Vice Ganda, ay mababa nga po ang TV ratings nila. May ginagawa po ba talagang ratings ang Nielsen Philippines? Sapagkat wala nga pong movement na nangyayari para sa It Bulaga. Ito po siguro ang dahilan kung bakit wala pong pumapasok na sponsor sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Kasi para sa akin, napaka-relevant ng ratings para sa mga advertisers at sa mga sponsors. May nagmamanipula po ba o sadyang pinupolitika ang It Bulaga? Ito po ay sariling opinion ko lamang. Kumbaga nagtatanong po tayo kung ano ang nangyayari. May problema po ba sa It Bulaga or may problema sa ratings provider na Nielsen Philippines? Gumagawa po ba talaga sila ng ratings or gawa-gawa ang kanilang ratings na nire-release? Kasi mga kaparokya, tulad ng sinabi po natin, sino-sino ang mga respondent ng kinokonduct nga po nilang TV ratings. Sapagkat wala po tayong pwedeng pagbasehan
respondent or yung ratings nila, kundi yung mga nakikita na lang po natin sa mga pages tulad ng Telepinoy. But anyway mga kaparokya, 3% for 8 Bulaga TV5 is not bad. So kayo mga parokya, ano sa palagay ninyo? O ano ang opinion nyo regarding nga po dito? Paki-comment naman po sa comment section ng video na ito ang masasabi nyo patungkol or hinggil nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo. Magsiingat palagi. Thank you and God bless.